Para sa unang kwento na ating bibigyan aksyon, isang ina ang humingi ng tulong sa House at Your Service mula sa Cabuyao, Laguna. Ayon sa kanya, ipinanganak na may meningoencephalosis ang kanyang anak. Ang kanyang kwento, panuurin po natin ito. Lumapit si Regeline Malaborbor sa House at Your Service para idulog ang kalagayan ng anak na si Baby Kin o Toto sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Nakatira sa Cabuyao, Laguna, pinuntahan ng House at Your Service sina Baby Kin para makita ang lagay ng bata at ikwento ni Regeline ang kasalukuyang sitwasyon ng anak. Nung 5 months po, nasa tiyan ko siya, ultrasound po ako. Nalaman yung brain tissue. Yung brain tissue po, yun po yung encephalosis na naging sakit niya. Yung may bukol po dito. Yun po yung bukol na inopera po sa kanyang tinanggal. Nang mailuwal si Baby Kin via cesarean section, isang malaking bukol ang nakakabit sa likod ng kanyang ulo. Ang meningoencephalosis ay balat na tumatakip sa utak at spinal cord na may kasamang likido. Bukod dito, may kasama rin itong bahagi ng utak. Nung tinanggal na po yung meningoencephalosis niya. Kasi po, yun po yung bukol na nasa labas niya, ang laman po nun ay tubig. Yung may bukol po siya, na maliit lang po yun, kasi newborn po eh. Nung tumagal po yun ng 2 buwan lumaki po. Lumaki po yung bukol na nasa ulo, na hindi po agad siya na-operahan. Pagtungtong ni Baby Kin ng 2 buwan, inoperahan siya ayon sa tagubili ng kanyang doktor. Buong akala ni Regeline ay maayos na ang lagay ni Baby Kin pagkatapos ng kanyang operasyon. Yung tinanggal po yun, wala na pong daluyan yung tubig. Ngayon po, yung tubig po ay umaakyat po dito sa loob ng mismong ulo niya. Hanggang sa nalaki po, na yung brain po niya ay naiipit. Kaya po tinawag na hydrocephalus. Tapos po, ang hatol po sa kanya ay lagyan ng BP shunt na tutulong para madrain po yung tubig niya sa ulo papunta sa pag-ihi po niya may isama. Dahil sa pabalik-balik na impeksyon, ang naging komplikasyon nito ay hydrocephalus. Nakaka-6 na operasyon na si Baby Kin para palitan ang VP shunt na pinagdadaluyan ng likido palabas ng kanyang katawan, sanhi ng kanyang hydrocephalus. Para sa napakamurang edad ni Baby Kin, di alintana sa kanya ang mga delikadong operasyon, bagay na pinangangambahan at pinagdarasan ng buong pamilya na maging matagumpay sa tuwing ooperahan siya. Dapat po, hindi po nauulit yun eh. Kasi pag once po nainan ng BP shunt, kung okay, hindi na po dapat lumaki yung ulo. Eh ngayon po, nagkaroon po kasi siyang infection. Bali, nung una po, nalagyan na siya, naoperahan na po siya. Okay po. Ngayon po, follow-up check-up lang po namin sa PGH. Nilagnat po siya. Nagtaka po kami bakit lumalaki yung ulo niya uli. Ayun po pala. Yung BP shunt, nagsarado. Nagbarado daw po. Sa kabila ng mga karamdaman ni Baby Kin, patuloy pa rin ang takbo ng buhay nila Regeline at kanyang pamilya para sa kaayusan ng kanilang pinakamamahal na bunso. Ngayon, sa awa ng Diyos, eto po siya. Nilalaban pa rin po namin. Hanggat nalaban siya, nilalaban po. Paggising ko po, pag po siya oras ng tulog, nagawa po muna ako sa gawaing bahay. Kasi po, napasok po yung asawa ko, yung anak ko po, inaasikaso ko din. Habang tulog po siya. Pero pag po oras ng maintenance niya na, yung sa umaga, siya naman po ang inaano ko. Habang free time pa ako. Pero pag po siya gising na, focus sa kanya. Kahit walang reaksyon at di makakita, alam ni Regeline na nararamdaman ni Baby Kin na may nakikipaglaro sa kanya. Ngayon po, natawa po siya. Minsan po, may time po na hindi siya naiyak. Kaso, minsan po, talaga nagliligalig pa rin po siya. Nakahiga lang po, na ganyan, nakatitig lang po siya. So, minsan po, kinakausap ko.
Hindi naman po siya nakikinig lang po siya. Ganun lang po siya, nakatitig lang. Ang karamdaman ni Baby Kin na meningoencephalocele, di alam ni Regeline kung hanggang kailan dadalhin ng kanyang mahal na anak. Pero isa lang ang sigurado, patuloy niyang hinahanapan ng paraan ng mapabuti ang kalagayan ni Baby Kin. Ma'am, ito na po yung gusto kong maano sa amin ng House of Service, yung pang ano po ng gamot ng aking anak, yung pang maintenance, tapos po yung araw-araw na needs po ni baby, yung po tulad po ng gatas, diaper. Sana po matulungan niyo po ako. Yun lang po talagang hinihiling ko talaga. Ang maging normal din po si baby. Kasama natin sa ating studio si Regeline Malaborbor at kasama rin niya ang kanyang anak na si Baby Kin. Magandang araw po, Nanay. Magandang araw po. Magandang araw, Hello Nanay. kay Baby Kin. Sige, Nanay, ikwento niyo po bakit kayo lumapit sa House at Your Service dahil sa medical condition po ni Baby Kin. Na minsan po yung kasi po yung mga gamot po niya medyo mahal po. Tsaka po yung gatas, ganyan po. Ano po, asawa ko lang po yung nagtatrabaho sa amin. Ilang taon po si Baby Ano King? po, 1 year old and 7 months po. 1 year and 7 Ano po yung eksakto na condition niya, sabi po ng doktor? Ano po, meningoencephalocele po. So, ang meaning po nito sa mga nanonood ay meron siyang parang Bukol po siya na nakakabit. bukol sa ulo. Opo, dito po siya nakaano. Oo. Na tinanggal na po Na siya. tinanggal. Opo. Tinanggal. At kanina kausap po namin siya na since nasa buntis po si nanay, ay nakita na rin po na meron din yung Na brain tissue. brain tissue. Opo. And then meron din po siya na yung sa puso niya. Opo. Nung pinanganak ko na po, kasi inano po siya ng to the echo, may nakita pong butas ang puso niya. May Kaya po butas ang ngayon puso. po, pag po naiyak siya ng matagal, nangingitim po. Tsaka alam ko, sabi nga ni kanina, ni nanay, parang stunted yung development niya. Opo. Kasi sa brain, nilagyan po ba siya ng BP shunt? Opo, ito po yung vision niya. Oo, yung BP siya. Para So, po hindi na makayuko. ang nagiging epekto nito, hindi siya nakakalakad. Hindi po, kahit po yung pagkita niya, hindi. Wala rin siya nakikita. Wala din. Yung pag-upo niya, kailangan assisted. Hindi rin po. Hindi po siya makaupo ng ano. Ako lang po tanging nagaganyan lang sa kanya. So, therapy po. Kailan taon na po si Baby King? 1 year and 7 months po. Siya po yung panganay o ilan po yung mga Bunso po. kapatid? Si Mr. po, anong po trabaho niya? Sa production operator lang po, production staff. So, every day, every month, ang check-up ni Opo, Baby sa Kin. Ano po, meron po siyang rehabilitation, tapos neurosurgery. May Yun po yung- maintenance din siya. Opo. So, yung mga maintenance niya, umaabot ng mga magkano? Ano po, 11,000 po yung ano niya eh. Per month. Para lang sa mga gamot. And wala pa yun Wala sa pa po yung mga gatas, sa mga gatas and diapers. Kailan po siya nanay na operahan? Simula po nung pagpanganak sa kanya. So, na ano pa po siya ng 2 months. So alam ko po yung, di ba meron na ho siyang kondisyon nung pinagbubuntis niyo po siya. Nung pinanganak niyo po siya, yun po yung nagkaroon ng surgery. Tama po ba? Then, ang resulta is nagkaroon ng hydrocephalus. Tama po ba? Nung tinanggal na po yung bukol niya sa ulo. Kasi po, wala na po yung anuhan niya. Kinulos na. Sa loob na po yung napupunta yung tubig. Kaya po, nalagyan po siya ng BP shunt. Tapos naging hydrocephalus po ang ano. Siyempre, nanay, sa pang-araw-araw dahil nahirapan siyang magkakita, makalakad, umiiyak din. Kasi masakit yan para sa baby. Time nga po na halos minsan, 4 na araw, wala po akong tulog kasi po iyak po siya ng iyak. Yung mga anak niyong dalawa, ilang taon na po? Ano po, 14 po, tsaka 13 years old. Tumutulong din naman sila. Opo, Pangalaga, tinutulong. Sa pag-aalaga po, minsan po hindi kasi medyo nahihirapan po kasi pagkarga po si Kin, lagi po siyang
Minsan, may time na nagsisisure, naninigas po yung... Nagsisisure din siya. Opo, araw-araw Yung po gastusin niyo po, nanay, paano po yung gastusin niyo araw-araw? I'm sure meron pong maintenance si baby, di ba? Minsan po, inilalapit po namin yun sa DSWD, sa mayor po namin, ganun. So, pang araw-araw. Yung sa gamot lang po niya. At kayo po, nasa bahay lang? Opo, sa bahay lang Kasi po. kailangan 100%, 200% ang focus nyo Opo. kay Baby Kian. Siyempre. Parang complicated ata yung condition. Maraming mga conditions. Maraming kondisyon At ni Baby prone Kian. to infection din dahil maraming sakit. So, hindi pwedeng basta-basta ilabas din si Baby Kian sa mga ganito. Gaano po katagal halimbawa kasi ang alam parang sinasabi po sa amin kanina ng ating mga staff kailangan daw po palitan yung VP shunt ni Ano Baby po, King. papalitan lang po yung pag once na nagbarado po, bas na infection, ganyan po iniingatan. So hindi po wala po talaga siyang Ayan po. eksakto na Ayan, nagsisisure po siya. Nagsisisure siya Nagsisisure ngayon. Ayan, yan. Padalawang beses So, pag, na po. pag nagsisisure po siya, ano pong... Wala po, inahayaan lang po. And ang sinabi ng doktor, is this forever? Hindi po, kailangan po mawala yung seizure niya. Yung kanyang sakit, is it... Opo. pag maoperahan po ba, ay mas magiging mabuti ang kanyang kalagayan? Opo, maano pa naman siya. Kasi tulad po nung nilagyan po siya ng shunt, medyo yung ulo po niya, medyo lumiit po. Kasi ito po, malaki po talaga yung ano niya. So, meron Kita pong na po. pag-asa, sinabi ng doktor na Wala po. mag-oopera ng mag-oopera, gaganda naman ang kabutihan ng Opo. ni Baby Kian. sa ngayon po nanay, ano po yung ginagawa natin aside from pag-aalaga kay Baby Kin? Regular din ho ba tayong nagpapa-check up sa doktor? Opo, hindi po namin talaga pinapaligtan yung check-up po niya. Kasi inaano po nila yung minomonitor po nila yung paglaking ni Kin. Kasi hindi po nila masabi kung magiging normal po ba siyang bata. Kung makakalakad siya, makapagsalita. So sa ngayon, ano po ang kinakailangan nyo ngayon? Ano po, yung mga needs po ni Kin, Which is ano po? tsaka yung diaper, gatas po, yung ano po niya, vitamins. Ang number one po, maintenance po niya. Maintenance. Yung gamot. Yung Opo, gamot. kasi yung isang malaki lang po, umaabot na po ng 2,000, isang buwan lang po na gamutan niya. Malaki na nga yung Malaki. maintenance yun. Tapos yung maintenance Needs. niya, ay daily, yung gamot pa lang niya, 11,000 minimum. Opo. Plus yung mga diapers, yung mga gamot na pang araw-araw. Opo. Kaya po minsan, di ko alam, lalo pagka lagi pong kapos, hindi po namin alam kung saan lalapit. Gaya na ngayon, papasko, pa Oo. New Year. New Year at saka kailangan talaga ng gastusin ng mga bahay. Tumataas na nga rin yung mga presyo ng lahat-lahat. So kailangan talagang tulungan natin si Baby Kin. At ayun na nga mga kababayan, kailangan ni Baby Kin ng VP Shunt para mabawasan ang tubig sa kanyang ulo, mga gamot, diaper, gatas, para sa pagpapabuti at pagsasaayos ng kanyang kondisyon. At kaugnay niyan, makakasama natin ngayon si FPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Poe Lamanzares na handang maghatid ng tulong para kay Baby Kin. Magandang araw po, Kong Brian. Magandang araw, boss. Magandang araw. Thank you for joining us. So, Thank you for ngayon having me. kasama po natin si Nanay Regilyn at si Baby Kin. Si Baby Kin, 1 year, 7 months. At marami siyang mga kailangan, Kong Brian. Meron siyang hydrocephalus, meron din po siyang yung sa puso. Oo. And ang pinaka mabigat na kaninang kwento ni Nanay ay yung everyday na kailangan. Hindi lang ang maintenance dahil sa maraming sakit ni Baby Kin, pati yung syempre yung gatas, yung kanyang mga Everyday expenses. Oh, everyday. Dahil may anak siya na hindi when may kasakalagayan medical. So Si nanay naman nasa bahay, kailangan 200% ang kanyang focus kay Baby Kin dahil hindi rin nakakalakad, hindi rin nakakakita at sa dami-dami ang complications. Si Mr. ay may trabaho. Ano pong matutulong ni Kong Brian kay nila nanay at kay Baby Kin? Well, syempre, naintindihan ko naman na marami silang kailangan. No? At
mabigat yung burden ng maintenance na kailangan ni Baby Keen, no? Kami na po pahala. Meron naman kaming konting pondo sa opisina namin. Kami mag-sponsor po ng medicine na kailangan po ni Baby Keen. At alam mo kung Zia, kaya importante yung trabaho natin dun sa Barsi noon sa Congress. Pinaglalaban talaga namin itaas ang pondo ng medical assistance ng DOH sa taong bayan. Kasi nararamdaman namin ang bigat ng expenses pagdating sa medical. At hindi nyo dapat problema po yan. Kaya kung pwede namin matulungan si Baby Keen, gagawa kami ng paraan. So every month, Kong Brian, pumupunta si Baby Keen for check-up. No, buti meron siyang malalapitan sa office nyo. Pero ano pa po ba ang iba nyong mga projects? Si nanay din, merong 14-year-old, Tsaka po 13 years old. 13-year-old. Si Mister ay nagtatrabaho. Ano po ba ang ibang projects or programa po ng office nyo? Well, swerte naman po tayo dahil meron naman tayong coordination po sa iba't ibang mga ahensya. At kung pwede, maghahanap kami ng paraan para matulungan yung mga anak nyo na nasa grade 7, grade 8. Tama pa? Yun, para at least yung mga expenses na kailangan din nila sa pag-aaral nila, matulungan din namin po kayo. Importante ang edukasyon para sa akin dahil si FPJ hindi siya nakapagtapos, no? Kaya pag nalaman ko na may mga tao na kailangan ng educational assistance, talagang tinutulungan ko po sila. Kaya isama po natin yung mga anak niyo po. Thank you. Alam nyo, Attorney Mix, no? Anecdote lang. Tama yung sinabi ni Kong Brian when kami nag-uusap-usap sa Barsi, talagang pinupush ni Kong Brian na magkaroon ng mas enough na pondo para sa ating health sector. Yes. Tulad nito, halimbawa, natutulungan ang katulad ni Baby Keen sa pamamagitan ng opisina ni Kong Brian. So, Kong Brian, at paano halimbawa, saan ba lalapit si nanay, si Baby Keen sa inyong opisina? So, ano po yung mga kinakailangan nilang gawin para at least ma-avail nila yung mga tulong na binibigay mo sa ating mga kababayan? Well, meron po kaming form, no? I-fill up mo lang kung ano yung mga pangangailangan ni Baby Keen, ano yung medical condition niya, ano yung attending hospital niya, kung saan siya pupunta. Balita ko, PGH ata. Opo, PGH po. Napakagaling ng mga doktor natin sa PGH at lagi natin tinutulungan ng PGH. Kaya sigurado po ako na mahanap kami ng paraan para pondahan ang maintenance sa kailangan ni Baby Keen. Maraming salamat. Kong Brian, ito na lang, bilang party list representative congressman, no, para sa FPJ Panday Bayanihan, ano po ba ang mapapangako ninyo sa ating mga kababayan? Well, syempre, tulad nito, itutuloy ko ang trabaho ko. Magiging masipag po ako. Lahat ng ginagawa natin sa Kongreso, ginagawa namin para sa inyo, para sa mga kababayan natin. Nakikita nyo lahat ng ginagawa natin, lalo na dun sa ginagawa naming mga amendments for social welfare tulad ng educational assistance, medical assistance, at iba pa. Kaya napakahalaga na tuloy-tuloy pa rin ang suporta nyo sa amin and para tuloy-tuloy ang suporta namin para sa inyo. Ayan, so Nanay Regeline, buti na lang nandito si Kong Brian Paula Manzares, handang-handang tumulong, no? Sasagutin na po ng opisina ni Congressman Brian Paula Manzares ang medical needs ni Baby Keen. Ano po ba ang mensahe niyo naman sa kanya gusto niyong sabihin kay Kong Brian habang nandito po? Oh, thank you po. Malaking tulong po yung para sa amin, lalo po sa anak ko. Kasi sa totoo lang, kulang po talaga. Na lumalapit lang po ako sa mga anak ko, yung kapatid ko, gano'n. Tapos lumalapit din po ako sa mga DHW, sa mga DSWD, sa mayor po, para lang po maano yung gamot ni Keen. Thank you po talaga. Walang naman po. At ayun po mga kababayan, handang tumulong po ang ating representante ng FPJ Party List. Maraming salamat Congressman Brian Paula Manzares sa inyong agarang pagtugon at pakikiisa.
At maraming salamat din kay Nanay Regeline sa pagbahagi ng kwento ng kanyang anak na si Baby Keen. Sa tulong ni Kong Lamanzares at ng House at Your Service, ang inyong kahilingan ating aaksyonan. At sa ating pagbabalik, tutulungan naman natin ang isa nating kababayan na biktima ng pag-aabuso ng kanyang kinakasama. Yan at iba pa dito lang sa House at Your Service.